Mga signs na malapit ka ng mga anak. Doctin po ulit, no? So, sa mga buntis dyan, no? So, mga early signs na pwede nyo maranasan kung malapit na po yung mga anak, syempre, number 1, no? Persistent po yung contractions or pananakit po ng inyong tiyan. So, ang active labor po usually around, no? Every 3 to 5 minutes, no? Kung sakaling nararanasan nyo na every 3 o 5 minutes, persistent na tumitigas ang tiyan. So, ang pagtigas ng tiyan, ang description po niyan, kasing tigas ng inyong noo, no? So, kung ganyan po ang nangyayari, no? Laging or panay-panay ng pananakit na tiyan, nasa active phase na po kayo ng labor, no? So, pangalawa pong sign, no? Pwede po kayong magkaroon ng bloody show or yung paglabas po ng spotting, no? Ayan. So, usually, hindi po lahat ng kababaihan ay nakakaranas po ng bloody show, no? Minsan hindi, no? Yung iba po, wala ring contractions pero nasa active phase na po ng labor. Pag chinek po yung cervix, di ba, 3 to 4 cm na. So, yung mga ganyang cases, ina-admit na po yan para mabantayan po ang heartbeat ni baby and syempre kung normal na nagpo-progress ang pagbukas ng cervix, no? So, pangatlo, ano pa po, no? Pwedeng nag-leak po ang inyong panubigan, no? So, ang panubigan po, wala pong amoy yan, no? Hindi po amoy wiwi, no? So, usually, ang description ng mga nanganganak ay syempre, Doc, basa po yung underwear ko. Hindi ko po sure kung ihi or panubigan na po, no? So, syempre, aamuyin nyo. Kung mapanghi, syempre, urine yun or wiwi, no? So, kung hindi, and dumadami yung leaking ng inyong panubigan, no, ng tubig, inform nyo po agad ang inyong OB at magpunta po kaagad sa hospital. Kasi hindi po normal na matagal po nakabukas or nag-leak ang bag of waters or yung panubigan dahil pwedeng maubusan ng tubig sa loob si baby, no? Pwede magkaroon ng complications and mag-introduce ng infection, lalo na kung matagal na nakabuka ang inyong cervix, no? So, sa mga buntis dyan, kung nasa term pregnancy na po kayo, 37 to 40 weeks, at may mga signs na po kayo ng ganito, na mga sinabi ko po sa inyo kanina, no? So, i-inform nyo po agad ang attending physician po ninyo para ma-assess po kayo and, syempre, mabigyan po kayo ng advice, no? Minsan po kasi, false labor lang, no? Or minsan naman, active labor na, hindi pa po alam. Lalo na po sa mga first time na nagbubuntis, no? So, I hope this helps, no? This information. And, syempre, kung meron po kayong questions, you can ask your comments or suggestions na lang po sa inbox. And then, sinasagot ko naman po, no? So, if you like this video, you can like, follow, and share. Bye!